Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, initial effect, ngayon talakayin na natin yung Salatul Istisqa. Al-Babu Thalith Ashar, chapter 13 ng Kitabus Salah, Al-Istisqa'u, ang istisqa. Al-Mas'alatul Ula, ta'rifuha wa hukmuha, wa dalilu dhalik. Anong kahulugan ng Salatul Istisqa? Anong hatol dito? At ano ang dalil dito? Na ito nga ay mashru', ito nga ay pinahintulutan na gawin. So una, al-istisqa'u huwa talabus saka o saki. Talabus saki min Allah Ta'ala and the hajatil ibadi ilay. Ito raw yung paghingi ng tubig, pero yung saki, literally ito yung tubig na may inom. Pero syempre, ang hinihiling dito ng tao ay ulan. Tubig, ulan. Hindi tubig na magbubukal sa bato na katulad ng nangyari doon sa panahon ni Musa alayhis salam. Ang hinihiling ng tao sa istisqa ay pag-ulan. At hinihiling niya ito kay Allah sa matinding pangangailangan. Ang Salatul Istisqa na ito ala sifatin maksusa. Ito ay ginagawa sa sifa na tukoy, espesyal. Wadhalika idha ajbadatil ard, kapag natuyot ang lupa. Wat kahatil matar, at hindi talaga umulan. Li'annahu la yaski wala yunzilul gaitha illallahu wahda. Dahil walang sino man ang nagpapadala ng tubig o nagpapabagsak ng ulan liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wala ring nagpapadala ng tulong liban pa kay Allah. Pangalawa, hukmuha, ang hatol dito. Hukmu Salatul Istisqa annaha sunnatun muakkada. Ito ay sunna na muakkada, ibig sabihin binibigyang diin. Hindi ito wajib. Ibig sabihin din kapag sunnah, muakkada, kapag hindi mo ito nagawa, hindi mo kailangan magkada. Hindi ka nakapunta sa masjid. Ay hindi sa masjid ito ginagawa. Sa labas ito ginagawa. Hindi ka nakapunta doon sa musalla ng Salatul Istisqa. Hindi ka nakapunta, hindi mo kailangan magkada. Dahil ito ay sunnah at hindi naman wajib. Actually kahit nga yung wajib na fardu kifaya, Salatul Eid, so, sinasabi ng mga scholar, hindi kailangan ng kada dito. Nagkaroon lamang ng pahintulot ng mga scholar na magsala ang mga tao sa bahay nila ng Salatul Eid ng panahon ng COVID. Yun lang. Pero ngayon, normal naman na uli. So, kailangan yung tao magsasala sa Musallal Eid, inshallah. Kung di siya makapunta doon, hindi niya kailangan magsala ng Salatul Eid sa kanyang bahay. So, merong hadith, iniulat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abdullah bin Zaid radiyallahu anhuma. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaski fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala ridaahu wa salla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay lumabas. Ngayon nga katulad na banggit ko kanina, ang Salatul Istisqa ginagawa sa labas ng masjid. Katulad ng Salatul Eid. Ginagawa ito sa labas ng masjid, katulad ng Salatul Eid. At nung siya ay nagdudua na para sa paghiling ng tubig, ay humarap siya sa kibla. Nakaharap siya sa kibla. Ibig sabihin, nakatalikod siya sa mga tao. Nakatilikod siya sa mga tao. At siya ay nagdua kay Allah
At yung kanyang balabal ay binaligtad niya. Hawala ridaahu. Ngayon, yung pagkakabaligtad na ito, ibig sabihin, kung meron itong harap o likod, yun yung babaligtarin. Okay? Yun yung babaligtarin. Pero ginawa niya ito sa ganitong paraan. Yung pagbabaligtad ng rida ng balabal. At pagtapos nito, siya ay nagsala ng 2 rakaah at nilakasan ang pagbasa sa 2 rakaah na ito katulad sa Salatul Jumu'ah. Katulad ng Salatul Jumu'ah. Al-mas'alatu thaniyah, sababuha, ang dahilan nito. Wa sababuha al-kahth o al-kahat. Ang dahilan nito ay ang hindi pag-ulan. Wahuwa inhibasul matar, ang pagkakapigil sa pagbaba ng ulan. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidalik, at itong dahilan na ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito nga yung dahilan kung bakit may mga scholar nagsasabi na ang istisqa ay ginagawa o mas tama na gawin kapag mayroong dapat ulan pero hindi umuulan. Pero kung tag-init naman talaga, sa maaring hindi na mag-istisqa ang mga tao, insyaallah. Al-mas'alatu thalitha, waqtuha wa kayfiyatuha. So kung papansin nyo rito, yung mga tinatalakay dito, ito rin yung mga tinatalakay sa mga dawabit ng bid'ah. Yung 6 na dawabit ng bid'ah. Yung panahon, yung paraan, yung dahilan, yung kadar o yung bilang ng gawaing pagsamba at iba pa. Kasi marapat na matutupad ang lahat ng ito nang sa gayon ay hindi magiging bid'ah ang ginagawa ng tao. Ba, umuulan naman, tas magsasalatul istisqa ka, bid'ah nga yun, magiging bid'ah pa rin yun. Hindi yun kabanalan. Okay? Hindi yun kabanalan. Kasi nalalabag yung sabab, dahilan ng salatul istisqa. O kaya gumagawa ka ng ibang dahilan ng salatul istisqa. Ngayon doon sa oras nito at kaparaanan dito, waktu salatul istisqa'i wasifatuha ka salatul id. Ang panahon ng salatul istisqa at kaparaanan dito ay katulad ng Salatul Eid. So ibig sabihin ginagawa ito sa oras ng duha, pagkasikat ng araw hanggang bago magduhur. At ginagawa ito na katulad ng Salatul Eid, merong hadith iniulat ni Imam An-Nasa'i, Salla Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil idain. Nagsala siya ng 2 rak'a katulad ng kung paano siya nagsasala ng Eid. Fayustahabbu fa'laha fil musalla. Siyempre ito ay mas mainam na gagawin sa musalla. Musalla na ibig sabihin katulad ng nasa labas ng masjid inshallah sa Eid. Yun nga, yung musalla al-Eid talaga yung tinutukoy dito, alhamdulillah. Ngayon, kung meron pa kayong ibang lugar na pwedeng pagsagawan ng salatul istisqa, pwede naman inshallah. Pero dapat ito ay sa labas nga ng masjid. Wa tusalla rak'atain, ito ay gagawin nga ng 2 rak'ah. Wa yajhar bil qira'ati fihima ka salatil Eid. Lalakasan ang pagbasa dito, inshallah. Pero, meron ditong nabanggit na isang detalye. Yun nga, ang salatul istisqa, yun lang talaga siya sala. Pero maaring mangyari na magkaroon din dito ng khutbah. Maaring mangyari na magkaroon din ng khutbah. Actually, ay parang salatul Eid nga, kasi sunna nga pala yung sunna pala talaga yung khutbah sa salatul Eid. Sunna ang khutbah sa salatul Eid. So sala lang talaga siya na may tuturing. So doon sa salatul Eid, tingnan rin natin dito.
So ginagawa ito bago ang khutbah. Ay hindi, yung tama, yung Salatul Eid at yung Salatul Istisqa ginagawa bago ang khutbah. Pero yun nga, kung ang jamaa magsasala lang ng Salatul Istisqa na walang khutbah, pwede rin, inshallah. Wakadhalika fi adadi takbirat wa ma yakra'u fiha. At gayon din sa bilang ng mga takbir. So sinabi rin pala rito na pwede rin gawin yung mga sunnah na takbir sa Eid doon sa Salatul Istisqa. Kung ano yung takbir na meron sa Salatul Eid na 7 sa unang rak'ah at 6 sa pangalawang rak'ah, pwede rin sa Salatul Istisqa, inshallah. At mangyari ito na kung anong binabasa sa Salatul Eid, halimbawa yung Suratul A'la, Suratul Ghashiyah, pwede rin. At ito ay gagawin bago mag-khutbah. So katulad ng Salatul Eid. Wakadhalika fi adidi takbirat wa ma yukra'u fiha wa yajuzul istisqa ala ayyi sifatin kanat fayadul insan. At ang istisqa, so dito yung tinutukoy na ng istisqa, yung paghiling na ng ulan. At maaari itong gawin sa iba't iba pang mga paraan. Ibig sabihin, kung mag-iimbento ka ng sarili mong wording ng dasal o paghiling kay Allah ng ulan, pwede. Okay? Not necessarily galing sa sunnah o sa mga hadith ang dua na iyong sasambitin. Okay? Parang sa ano? Parang sa mga dua, di ba? Kahit anong dua. Pwede ka magdua na mag-iimbento ka ng dua. Kahit sa ano sa kunut, sa witir, pwede ka mag-recite ng mga dua na hindi naman nababanggit sa Quran o hindi nababanggit sa hadith. Walang problema. Walang problema doon. Kasi maaari namang magdua ang tao ng kahit ano na pinahintulutan na hilingin niya kay Allah. Kasi nga, fayadu'ul insan, ang mga tao ay mananalangin, wayastaski fi salatihi idha sajad. At gayon din siya ay hihiling ng ulan dun sa mismong sala kapag siya ay nagsujud. Wayastaskil imam alal mimbari fi salatil jum'ah. At gayon din maaaring istisqa ng yung dua ang tinutukoy dito. Dua ul istisqa ang imam sa salatul jum'ah. Faqad istasqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yawm al-jum'ah. Ginawa rin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsala ng istisqa ng araw ng Jumu'ah, alhamdulillah. So dito, nasyala itong libro na to, minsan may mga napag-aralan kami noon na kumbaga iba yung binabanggit dito. Kasi nga, sa maraming pagkakataon, bakit nagkakaroon ng iba-ibang pananaw yung mga scholar sa mga bagay-bagay? Kasi hindi naman lahat ng kaalaman ay tangan ng isang tao lang. So kapag darating sa kanya yung dalil na mas matibay, tatanggapin niya yung mas matibay na dalil at yun yung panghahawakan niya. Okay? Hindi yung nakagisnan lang niya na dalil. Ganun. So tulad yung sino ba naglagay doon sa GC? Yung kay Aisha. Ay, ikaw ba, Ismail? Di ba? May hadith si Aisha radhiyallahu anha na sinabi niya na sino man daw mag-ulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umihi ng nakatayo ay sinungaling. Pero may ibang ulat, yung mga sahaba, na nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umihi ng nakatayo. So sabi ng mga scholar, ganun na ang hadith ni Aisha kasi yun yung nasaksihan niya sa loob ng bahay. Pero syempre, hindi na niya nasaksihan yung nasa labas ng bahay na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakita naman ng mga sahaba. Kaya sa ganung pagkakataon, so pwedeng panghawakan pareho at magiging tama pareho, inshallah. Katulad nga doon sa hadith yung natalakay natin sa yung parusa sa nakalibing dahil sa pag-iyak ng mga kamag-anak niya. Di ba yung namatay, iniyakan siya ng mga kamag-anak niya. Merong hadith mula kay Aisha na pinaparusahan sila dahil sa pag-iyak ng mga kamag-anak.
At yung ibang sahaba may hadith na hindi sila pinarurusahan. So maaring mangyari yun pareho. Maaring mangyari pareho. Na yun nga ang paliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yung tao, halimbawa binilinan niya yung mga anak niya, yung mga pamilya niya na kapag mamatay siya, umiyak sila ng umiyak ng malakas, parang mga inchik. Di ba, mag-uupapayin sila nung crying ladies. Ganun sila. Kasi mas maraming umiiyak sa libing mo, sa burol mo, ibig sabihin importante ka. Ibig sabihin mabait ka, kahit tarantado ka, maraming umiiyak sa burol mo. Isipin ng mga tao, napakabuti mo. So yun, siguradong parurusahan yun. Kasi, kumbaga gumawa siya ng takalluf na, kumbaga lumampas pa siya sa mga hangganan, naiiyakan siya ng mga tao sa kanyang burol o kanyang libing, sa kanyang janaza. Pero yung tao na namatay at iniyakan siya ng mga tao ng normal na pag-iyak, na hindi naman niya inutusan yung mga tao, hindi siya maparurusahan doon. Wala siyang kinalaman sa emosyon ng mga tao. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung namatay siya, maraming umiyak. Maparurusahan ba siya dahil doon? Hindi rin. Okay? So, minsan may mga ulat na gano'n na magkataliwas, pero kukunin yung mas tama, yung rajih, mas tama. At sa dalawang ulat na parehong tama, so maaring panghawakan yun pareho, at ang mga scholar na lang din yung magdidistinguish kung ano yung pinagkaiba nila, inshallah. Na yun nga, dun sa pag-ihi, inabanggit ko doon, sabi ng mga scholar, na mas mainam pa rin ang umihi ng nakatayo, pero kung mas mainam ang umihi ng nakaupo. Pero kung magiging mas mainam ang umihi ng nakatayo, pwede mo rin gawin yun. Halimbawa nga, yung iihian mo, nasa gubat ka, baka pag umihi ka ng nakaupo, tuklawin ng ahas yung puwet mo. Hindi mo alam, edi umihi ka na lang ng nakatayo, inshallah. So sa ganung paraan na na-reconcile nila yung dalawang magkataliwas na pananaw, alhamdulillah. So dito sa libro, alhamdulillah, maraming bagay na nare-realize ko na na kumbaga, pwede rin pala. Pwede rin inshallah, alhamdulillah. Kasi itong libro na ito, so, ang nakalagay lang dito, i'dad nukhbatun minal ulama. Ang naghanda daw nito ay ang mga ulama. Hindi na binanggit kung sino-sino. Hindi na binanggit kung sino-sino. Pero nung nagtanong-tanong ako doon sa Saudi, sino ba yung mga involved doon sa Tauhidul at Fiqhul Muyassar, sabi ko, tinanong ko yung Sheikh. Sabi niya sila sila Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Uthaymin din yung pinanggalingan ng mga ito, alhamdulillah. So, kumbaga, tinipon yung kanilang mga pananaw at tinipon sa isang libro, alhamdulillah. So, ito na yung aklat na ito, ang Fiqhul Muyassar. So itutuloy natin ito next week inshallah. So tatalakayin natin doon pa rin sa Salatul Istisqa, yung paglabas patungo sa musalla ng istisqa, yung khutbah dito, at yung mga sunnah na gagawin dito inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.